kababayan nating Chinoy o mga Filipino-Chinese, may tradisyon din sa pamamanhikan. So basically, tinghon is the Filipino-Chinese, actually the Chinese tradition na kung sa Filipino version is pamamanhikan. Tinghon is arranged by the bride's family. So for tinghon, we usually serve the tea, the miswa, the sweet egg and red date soup. And each item symbolizes something. Isa sa mga palagi nilang hinahanda tuwing tinghon or engagement party ay ang miswa gisado na ituturo sa atin ngayon ni Chef Elmer. Hi, Chef Elmer! Mukhang masarap. Ingredients pa lang, ha? Miswa ang gagamitin natin dito, Chef Elmer. Yes, ma'am. Miswa po. Parang mukhang bihon. Mas makapal po kasi siya kaysa sa ginagawang soup na miswa. Oo, kasi di ba alam natin kapag kunyari sinabing miswa, palaging yun yung miswa patola, yung Yes, ma'am. parang puting-puti siya, tapos mabilis na maluto na po. manipis na manipis. Opo. Ito, ibang klase ng miswa to. Yes, ma'am. Pagdisado po talaga siya. So, igigisa lang po muna natin sa sibuyas yung Pork po. pork. Yes, Walang ma'am. bawang. Wala po, ma'am. And then, yung mushroom. Ano po itong mushroom na to? Shiitake po. Shiitake mushroom. Yes. Ano po yan? Fresh o dry? Dry po. Dried. Tapos, ang gagawin natin, Binababad sa lang po. tubig ng Yes. matagal. Yes, ma'am. Kapag luto na ang baboy, sunod na ilalagay ang carrots at saka ibubuhos ang pork stock. Hayaan itong kumulo at saka ilagay ang miswa. Haluing mabuti pero ingatang huwag maputol ang noodles. Alam naman natin na sa Chinese culture, ang miswa or ang noodles, ito ang sumisimbolo ng longevity or mahabang buhay. So, kapag kayo ay magkasintahan, hindi lang mahaba ang inyong buhay, mahaba rin ang inyong pagsasama. Kaya, palaging merong any form of noodles or pansit pagdating sa mga tinghon o mga engagement party ng mga Chinese. Pagkatapos, titimplahan na ito ng chicken seasoning, toyo, asukal, at asin. Luto na po, ano? Oh, ma'am. Luto na po yan. So kapag malapit na pong maluto yung ating miswa gisado, saka lang natin ilalagay yung repolyo kasi mabilis lang maluto yung repolyo. Yes po. May mga ibang toppings dito para sa miswa gisado si Chef, pero pre-cook na itong mga ito, katulad nitong shrimp na naka-blanch na, tapos meron siyang scrambled egg ba yung tawag dyan? Yes, ma'am. Oo, scrambled egg. Meron din siyang parang onions na pinakaramelize na niya. At saka syempre yung mani at yung Spring onion po. spring onions. Kapag nawala na yung tubig niyan at medyo dry na siya ng kaunti, pwede na siyang ihangin. Sunod na ituturo sa atin ni Chef Elmer ang paggawa ng sweet egg and red dates soup. Maglalagay ng pinagbigkis na dates at kundol sa maliliit na mangkok. Ang pagbibigkis ng dates at kundol ay simbolo ng nalalapit na pag-iisang dibdib. Lalagyan ito ng syrup na gawa sa tubig at asukal na simbolo naman ng tamis ng pagsasama. At saka bubuhusan ng green tea na simbolo naman ng respeto ng magkasintahan sa kanilang mga pamilya. Sa iba pang maliit na mangkok, maglalagay naman ng 2 itlog na nilaga at 2 dates. Bubuhusan din ito ng syrup. Ang miswa gisado naman ay isasalin sa maliliit na mangkok. Kapag umattend ka ng mga pamamanhikan sa mga Filipino-Chinese families, ganito yung karaniwang hinahanda sa kanila. Nagsisimula yung kanilang meal with a sweet kind of tea. Medyo matamis daw itong tsaa na ito na merong kundol at saka red dates. Ay, ang sarap naman ito. Pwede bang kainin yung kundol? Bawal ba? Ay, tingnan mo, ang ganda oh. Nakabigkis talaga yung 2 ingredient, yung dates at saka yung kundol. Ang sarap! Pagkatapos mong mag-sweet tea, bibigyan ka na ngayon itong miswa gisado na simbolo naman ng longevity o mahabang buhay.
Wow! Grabe, ang lambot-lambot ng miswa. Sana mas malaki yung bowl. Tapos yung meron siyang mani na dagdag crunchiness. Ang sarap ng flavor niya. Panalong-panalo. Kapag natapos ka na dun sa miswa gisado, ang susunod na ihahain sa iyo ay itong manamis-namis na sabaw, sweet egg ito with red dates. Tapos mapapansin ninyo, it comes in pairs, 2 itlog at saka 2 dates. Kasi syempre, simbolo ito ng 2 magsing irog na nagmamahalan at matamis din siya para sa matamis na pag-iibigan. At ang itlog ay simbolo ng fertility. Yan. Ang sarap ng dates. Actually, bagay na bagay yung flavor niya kasi medyo subtle lang yung lasa nung itlog. So, nano-neutralize niya yung tamis nung sabaw at saka nung mismong dates. Kinain ko talaga yung buong itlog. Ang sarap nung sabaw. Manamis-namis. Panalo. Tikman ko tong dates, ha? Ang sarap.